Sa puntong ito, kukuha po tayo ng karagdagang impormasyon kaugnay ng lagay ng panahon. Makakausap po natin live si Ginoong Mario Palafox, ang Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi po, Ginoong Palafox. Magandang gabi, Sir Mike. Opo, unang-una po, nasaan na po sa mga sandaling ito yung low pressure area o namumong sama ng panahon na yan? Huli po itong namataan na nasa layong 770 kilometro sa silangan ng Katimugang Mindanao. Opo, malaki ba? Ano ba ang posibilidad na maging ganap na bagyo po yan? Wag naman sana. Meron pong posibilidad na ito yung maging isang bagyo, ngunit sa susunod na 24 na oras, ay mamanmanan po natin ito dahil posible po itong maging isang bagyo. Opo, at kung sakali man, saan pong bahagi ng Pilipinas papasok ito, Mr. Palafox? Ayon po sa mga models na ating pinagbabasehan, ito po ay pwedeng tumama sa kalupaan ng Mindanao at ito ay makakaapekto nga po sa Mindanao at maging sa Visayas at Southern Luzon. Opo, hanggang Katimugang Luzon, aabot ang epekto nito kung sakali magtutuloy na bagyo. At gaano pong karami ang dalang ulan nito? May impormasyon na ba ho tayo dyan sa puntong ito, Mr. Palafox? Opo, ayon po sa estimate natin na base sa satellite image at saka sa mga forecasting models natin, ay mula 5 hanggang 15 milimetro na pag-ulan kada oras ang dulot nito at ito ay moderate to heavy po. Opo, sa hanggang anong bahagi, hanggang Metro Manila ba aabot ang bukas? Kamusta magiging pag-ulan kung meron man, Mr. Palafox? Doon po sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan po natin na uulanin na sila ngayong gabi. At bukas po ay buong Visayas at Mindanao. At dito po sa Metro Manila, inaasahan po natin na magiging maulan din po tayo. Ngunit hindi po kasing dami ng ulan na ibabagsak po doon sa Visayas at Mindanao at maging sa Palawan. Opo, marami pong salamat sa impormasyon na yan, Ginoong Mario Palafox, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa.